Oh, sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Congresswoman Leila de Lima. Nako po, mga kababayan. Eto na. Ha? Ano yan, Kent, yung kay Representative Leila de Lima? Nako, mga kababayan, eto. Ha? Sa aking pagpanood sa video ni Leila de Lima, mga kababayan, ramdam ko na meron silang iniipon eh. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, si Bato, kapag ka naaresto yan, tatambakan ng kaso yan. Kahit makulong yan sa dahig, ang kaso sa Pilipinas tuloy-tuloy pa rin. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Bakit? Ganito kasi ang nakita ko, mga kababayan. Si Representative Leila de Lima may sinasabi patungkol sa pagkamatay ni Percy Lapid. Ako, ramdam ko iniipon lang nila to. Katulad kay Trillanes, naalala ninyo, sabi ni Trillanes, kapag wala na sila sa posisyon, isasampa ko lahat yan. Kapag wala na sila sa posisyon, ipapakulong ko silang lahat. Kaya ramdam na ramdam ko na may hawak na si de Lima. Eto, pakinggan ninyo, mga kababayan. Ang message ni de Lima sa pamilya ni Percy Lapid. Nako po. Wait. Nasaan si Congresswoman Leila de Lima? Eto, pakinggan niyo ha. Magandang araw po sa pamilya Mabasa, sa mga kasamahan ni Percy Lapid, sa kanyang mga tagapakinig, at sa sambayan ng patuloy na naninindigan para sa katotohanan. Today, we remember Percival Percy Lapid Mabasa, a fearless voice who held the powerful to account, and a journalist who never flinched from exposing wrongdoing. His sharp commentaries spoke directly to the conscience of the nation. His words disturbed those who preferred silence and submission. Tama! His murder was a wound against press freedom, Tama! against democracy, Tama! and against every Filipino who dreams of a country where truth can be spoken without fear. Sa tuwing pinatatahimik ang isang mamamahayag, Patay. unti-unting nauupos ang liwanag ng demokrasya. Tama! 3 years have passed since the day his life was stolen. Naparusahan na ang ilan sa mga salarin, pero hindi pa tapos ang laban. Patay! The public still waits for full justice. Hala! The questions remain. Hala! The names behind the curtain Hala. have yet to be fully unmasked. Patay! But today, Percy lives on in the courage of journalists who carry the torch, Naku! in every truth seeker who dares ask difficult questions, and in the hearts of Filipinos who believe that silenced must never win. Sa pamilya Mabasa, saludo kami sa inyong tibay. Sa mga kasama ni Percy sa media at sa hanay ng mga tagapagtanggol ng karapatan, patuloy tayong magbantay, magingay at magpanagot. Maging gabay sa atin ang alaala ni Percy. Hindi tayo titigil hanggang makamit ang ganap na hustisya. Maraming salamat po. Hala! Anong nararamdaman ninyo? Anong pakiramdam ninyo, mga kababayan? Sa sabi ni Congresswoman de Lima, hindi tayo titigil. Yung mga mga behind the curtains, nako, patay. Kailangan i-unmask. Nako, mga kababayan. Alam nyo ba, sa kumakalat ngayon, hindi pala si Bantag ang nasa likod or mastermind sa kay Percy Lapid, kundi si Bato. Patay ka ngayon. Sabi ko, mga kababayan, according kay Peebles Talakera, alam ko napanood ninyo yun, mga kababayan. Eto, hanapin natin si Peebles, Nako. Si Bato ang... Ayan, ito mga kababayan. Diyos mio Marimar. Eto na nga. Kay
gusto niyong malaman kung sino ang totoong pumatay kay Percy Lapid, hulihin niyo si Bato. At kapag nahuli niyo na si Bato, paaminin niyo siya. Ngayon natin malalaman kung kaninong ikiling ang INC. Kung kay Duterte ba, kung kay Sara ba, or kay BBM kapag nalaman nila ang totoong killer ni Percy Lapid. Bato, tago! Takbo! Bato, takbo! Hala? Kung gusto niyong malaman kung sino ang totoong pumatay kay Percy Lapid, hulihin niyo si Bato. At kapag nahuli niyo na si Bato, paaminin niyo siya. Ngayon natin malalaman kung kaninong ikiling ang INC. Kung kay Duterte ba, kung kay Sara ba, or kay BBM kapag nalaman nila ang totoong killer ni Percy Lapid. Kita ninyo? So sabi ni Peebles, hindi daw si Bantag, kundi si Bato. Pag nahuli daw si Bato, paaminin daw. At dun daw malaman ng Iglesia ni Cristo kung kakampihan ba daw nila si Sara or si PBBM. Kung malaman nila na ang kagrupo ni Sara ang nagpapatay sa kapatid or kapatiran nilang si Percy Lapid. Naku, mga kababayan. Kaya, duda na ako kay Congresswoman Leila de Lima May mga hawak na yan. Mahirap din kasi magsampa ng kaso ngayon mga kababayan. Kasi bakit? Pag dito ka magsampa ng kaso, may possibility na si Bato nagtago. Mabilis sabihin agad guilty kasi nagtago. Halimbawa, isampa mo yung kaso, tapos nagtago si Bato, ang isipin agad doon sa nag-file ng kaso, guilty. Bakit siya nagtago? So, hahanapin siya ngayon ng otoridad. Pag natiklo siya ng otoridad, dito siya ikulong sa Pilipinas. Ngayon, pag dito siya ikulong sa Pilipinas, mga kababayan, itatrial pa ng ilang taon yan bago siya dalhin sa dahig. Kaya, much better, hayaan na nila na ang ICC pupunta sa Pilipinas together with the Interpol, arestuhin si Bato, no? Together with the Interpol, arestuhin si Bato para sa ICC siya makulong at wala ng takas pa. Kasi kung kasuhan siya ngayon, mga kababayan, kung kasuhan siya ngayon dito, mahihirapan siyang ihatid sa dahig, mga kababayan. Alam mo, tax blue, manahimik ka. Wala kang pakialam kung magsalita ako laban sa kanila. Matulog ka. So ngayon, mga kababayan, ganun lang kasimple yan. Kaya hindi muna nila ngayon sinampahan ng kaso si Bato kung meron man silang hawak. Kasi bakit? Kapag dito yan, makukulong si Bato, arestuhin si Bato, hanapin ng otoridad yan. Much better kasi mga kababayan na ang Interpol mismo ang maghanap kay Bato. At pag nakulong siya sa ICC, walang lalaya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang laki po ng tulong ng ICC sa atin. Bakit? Kung sa ngayon si Digong hindi nakulong sa ICC yan, hindi matatahimik ang ating bansa. Magugulat na lang tayo, kada lugar mayroong tinatawag nilang mautog rally. Yung mautog. 'Di ba? Bawat lugar may mga mauutog rally. Lagi yan, rally dito, rally doon. Baka nga nagsasanib puwersa na yan. Baka nga nagkaroon na ng kudita kung nandito lang si Digong sa Pilipinas. Pasalamat tayo na may ICC at si Digong ay nandoon pilay na pilay. Kasi kung si Digong nasa Pilipinas, magiging mastermind sa lahat yan ng kilos protesta, big time rally. Kaya nga lagi nilang binibitbit si Digong kung saan-saan kahit nahihirapan ng ugod-ugod na. Nasalapid na yung dila pag nagsalita. Binibitbit pa rin nila kasi maraming nauuto si Digong. Sa ngayon kasi, walang masyadong naniniwala kay Sara. Nakita nyo naman, noong eleksyong 2025, midterm election. 'Di ba? Ma'am Carol, salamat po. Na walang masyadong naniwala kay Sara at yung 10 niya na tinatawag na Duterte, 3 lang ang nakarga. 'Di ba? Kasi kung nandito si Digong, malamang sa malamang yung Duterte 5-6 pasok dun. Yun kasi ang habol nila na maraming senador makapasok para mabawalan or maharang ang impeachment ni Sara. Ang problema ngayon, hindi na si Cheese ang Senate President. 'Di ba? Kaya malaking tulong mga kababayan
na ang ICC ay nandito sa Pilipinas at inaresto ang mga bangag at kriminal, 'di ba? Na mga mafia. Kasi sa totoo lang, kung dito sa Pilipinas ikulong yan, putang ina. 3 months makakalaya yan. Makakalabas yan. O sabihin natin, nakulong. 2028 bababa na si BBM. Paano kung sa 28 manalo si Sara? Yung mga nakakulong lahat ngayon, makakalaya yan. Bakit? Ito lang yung purpose dyan, mga kababayan. Si Sara po tatakbong presidente to revenge, not for the service of the Filipino people. She want to become a president to revenge. Yun ang totoo, mga kababayan. Maghihiganti yan. Do you think lahat ng kaalyado niyang pinakulong ngayon, di niya papalayain yan? Bibigyan niya ng pardon isa-isa lang. Si Kibuloy, si Tebes, sino pa? Si Bantag, wanted, lalabas yan. Si Bato, lalabas yan. Si Bongo, burado ang kaso niyan. Halos lahat ng mga kaalyado niya na puro may kaso ngayon, makakalaya lahat yan. 'Di ba? So, anong gagawin mo sa power mo? Magugulat na lang tayo, binalita. Lahat ng mga witness laban kay ganito umatras. Bakit? Tinulungan na, wala na. Hindi siya tatakbo para sa taong bayan. Mga kababayan, hindi siya tatakbo para sa taong bayan. Tatakbo yan siya para maghiganti at pauwiin ang tatay niya, palayain si Tebes, pabalikin si Bantag, burahin ang mga kaso ng lahat ng kaalyado nila at linisin niya ang kanyang pangalan. And that's the reason why. Bakit? The president is a number 1 powerful in the country. Kaya mong burahin lahat. Once ng presidente na magbigay ng pardon, amnesty, lahat yun burado, wala ka ng kaso. Yan ang katotohanan, mga kababayan.